a future flow. Hey! Sabay-sabay tayong maanad. Let's go! Sa bawat araw na ating ginising, may kwento ng buhay na gustong sabihin. Huwag mong maliitin ang instinct ng babae. Hindi pa niya alam ang totoo, pero alam na niyang nagsisinungaling ka. Kasi, sinong kasama mo? Simpleng tanong lang yan, pero imbis na pangalan ang isagot mo, nagbigay ka ng mahabang kwento. Sinabi mo kung anong oras kayo nagkita, saan kayo pumunta, bakit kayo natagalan. Pati detalyeng hindi naman niya tinatanong, ipinaliwanag mo. Tapos, nang mapansin niyang hindi tugma ang oras, bigla kang nagalit. Wala ka bang tiwala sa akin? Lahat na lang pinaghihinalaan mo. Ops, hindi ka pa niya inaakusahan. Pero kung makadepensa ka, parang may kasalanan ka nang ayaw mong mahanap niya. Kasi po, hindi magic ang instinct niya. Kabisado ka lang niya. Alam niyang kapag totoo ang sagot mo, simple ka lang magsalita. Pero ngayon, bawat tanong niya, may kasunod na paliwanag, palusot at galit na ginagamit mo para siya na ang tumigil. Hindi niya pa alam kung anong tinatago mo. Hindi niya pa alam kung ano ang tinatago mo. Pero alam niyang hindi ganyan sumagot ang lalaking walang kailangang itago. Kaya please, hindi lahat ng kutob ng babae ay automatic na tama. Ang instinct ay dahilan para magtanong, hindi sapat na ebidensya para agad mangakusa. Pero wag mo rin siyang tawaging praning o overthinker kung ang sagot mo mismo. Pero wag mo rin siyang tawaging praning or overthinker kung ang sagot mo mismo ang gumagawa ng panibagong tanong. Kasi tandaan mo, hindi pa niya hawak ang katotohanan. Wala pa siyang pangalan, wala pa siyang ebidensya. Pero sa dami ng paliwanag na hindi naman niya hinihingi at sa oras na hindi na nagtutugma at sa galit mong nauuna bago pa siya makapagtanong, ikaw na rin ang nagsasabing may kailangan siyang hanapin. Kaya uulitin ko, huwag mong maliitin ng instinct ng babae. Hindi pa niya alam ang totoo, pero alam na niyang nagsisinungaling ka. Aminin mo, gusto mo rin yung partner na marunong magpaalam at mag-consult muna bago magdesisyon. Yung tipong teka lang, tatanungin ko muna partner ko about dito. Hindi dahil takot siya, kundi dahil alam niyang may partner siya na dapat nire-respeto. Kasi kapag seryoso po sa relasyon, hindi po dapat basta-basta gumagalaw mag-isa na parang walang kasama sa buhay. At doon mo mararamdaman kung importante ka talaga. Kasi ang totoong partner hindi lang marunong magmahal, marunong ding magsama sa desisyon. Hindi yung bigla-bigla lang magdesisyon na parang single pa rin. Tapos kapag pumalpak, doon ka lang isasama sa problema. Na para bang gusto niyang kasama ka lang kapag mabigat na. At aminin man natin o hindi, mas panatag sa pakiramdam kapag alam mong kinukonsider ka sa buhay ng partner mo. Hindi yung ikaw ang huling nakakaalam sa mga bagay na pareho naman kayong apektado. Kasi hindi lang cheating ang sumisira sa relasyon. Minsan yung paulit-ulit na pakiramdam na parang wala kang boses sa buhay ninyo. Kaya napaka-importante yung simpleng anong tingin mo? Oks lang ba to sa'yo? Pag-usapan muna natin. Kasi kapag mahal ka talaga ng isang tao, hindi ka niya alalahanin lang kapag may problema na. Isasama ka niya sa mga desisyong pwedeng magbago ng buhay ninyong dalawa. Kasi ang totoong partner po, hindi lang marunong magmahal, marunong ding rumispeto na dalawa na kayo sa buhay na binubuo ninyo. Kaya sa may mga partner dyan, kung magdesisyon kayo, ipaalam nyo sa partner nyo. Kasi ang pangit naman mag-partner kayo, tapos yung desisyon para sa inyo, dapat alam niya rin. Tapos, pinagpalit ka lang niya. Kasi hindi po madaling maghintay sa taong wala sa tabi mo. Lalo na kapag hindi mo alam sino ang kasama niya, saan siya pumunta, at bakit biglang malamig ang reply niya. Pero pinili mong magtiwala. Kapag late siya mag-reply, pinapakalma mo ang sarili mo. Kapag may nagpaparamdam sa'yo, hindi mo pinapatulan. Kapag namimiss mo siya, hindi ka naghahanap ng ibang papansin. Kahit malungkot, nanatili kang maayos.
kahit walang nakakakita, nagpakatino ka. Tapos, habang ikaw naghihintay ng oras na makausap siya, may iba na pala siyang binibigyan ng oras. Habang ikaw, iniingatan mo yung relasyon nyo, siya ang unti-unting nagpapasok ng kapalit. At ang pinakamasakit, hindi lang siya may iba. Ang masakit pa talaga, habang ikaw buong loob na naghihintay sa malayo, unti-unti ka na pala niyang pinapalitan. Kaya wag mong gawing kasalanan ng pagiging loyal mo. Hindi ka nagkamali dahil nagtiwala ka. Siya ang mali dahil sinayang niya ang taong hindi bumitaw kahit malayo siya. Ang distansya kasi, hindi dahilan para magloko. Pagsubok lang yan kung sino ang marunong manatiling tapat. Kaya remember, kung pinagpalit ka niya habang hinihintay mo siya, huwag mong isipin na talo ka. Ikaw ang naghintay, ikaw ang nagtiwala, ikaw ang nagpakatino. Siya ang hindi marunong magpahalaga sa taong kaya siyang piliin kahit malayo siya. At balang araw maiintindihan niya, hindi lahat ng malapit kayang pumalit sa taong marunong maghintay. Niloko mo partner mo, tapos magtataka kang overthinker na siya. Tanga ka ba? Kasi oo, pinatawad ka niya. Pero ang patawad, hindi amnesia. Kasi hindi porkit nagsorry ka, burado na lahat. Hindi porket niyakap ka niya ulit, ibig sabihin bumalik na agad yung dating tiwala niya. Kasi sa totoo lang, habang ikaw gusto mo nang matapos yung issues, siya naman araw-araw pang dinadala yung eksenang sumira sa kanya. Akala mo tapos na kasi umamin ka na. Pero sa kanya, doon pa lang nagsisimula yung takot. Doon nagsimula yung pagdududa sa simpleng tahimik mo. Doon nagsimula yung pagkabog ng dibdib kapag hawak mo phone mo. Doon nagsisimula yung tanong sa sarili niya kung may hindi naman ba siya alam. Kasi akala mo tapos na kapag umamin ka. Pero sa kanya, doon pa lang nagsisimula yung takot. Doon nagsisimula yung pagdududa sa simpleng pagkatahimik mo. Kasi sa totoo lang, hindi siya bumabalik sa issue para parusahan ka. Bumabalik siya doon kasi doon siya naiwan. Ikaw nakausad na kasi ikaw ang gumawa. Pero siya naiwan sa araw na nalaman niyang kaya mo pala siyang lokohin. Kaya kung iniisip mo na isang sorry lang dapat okay na lahat, isa ka sa pinakabobong manloloko. Kasi trauma ang iniwan mo, hindi simpleng tampo. At ang trauma, hindi sumusunod sa timeline ng guilty na tao na gusto nang patahimikin ang consequence na binigay niya. Kaya please, huwag kang mainis kapag hindi pa siya kalmado. Huwag kang mapagod kapag kailangan niya ng assurance. Dahil pinatawad ka niya, oo. Pero hindi ibig sabihin nakalimutan na ng katawan niya kung paano siya nasira nung ikaw ang pinili niyang pagkatiwalaan. Alam mo yung nasa ira ka na ng buhay mo na ayaw mo na lang mag-explain. Yung wala ka na lang pakialam. Yung gagawin mo na lang yung mga bagay na gusto mong gawin. Yung walang inaapahang iba. Hindi ka na lang magpapaliwanag, hindi ka magkukwento, hindi ka na lang mag-share. Nasa ira ka na ng buhay mo na pinoprotektahan mo na yung peace of mind mo, yung puso mo at yung happiness na natitira dyan sa buhay mo. Kapag mahal mo ang isang tao, gaano man kalayo yan sa'yo, kakayanin mo. Hindi man kayo madalas magkita o magkasama, titiisin mo. Dahil ang pag-ibig ay hindi nakikita sa layo o lapit, kundi sa puso at pagtitiwala. Ang tunay na pag-ibig ay hindi mo kailangang ipagpilitan. Kasi kapag totoo ang tao, kusa siyang lalaban para manatili, hindi para umalis. Alam mo yung masakit? Yung tawa ka ng tawa kahit di ka naman talaga masaya. Yung pinipili mong manahimik pero sobrang bigat na sa dibdib. Yung hindi ka nagsasalita pero ang dami mong gustong sabihin. Yung sinasabi mong kaya mo pa pero pagod ka na talaga. Sinasabi ko sa inyo. What? Ayan ang nga sinasabi ko sa inyo. If you want to like my video, guys, and want to have a good day, let's go here on Black Beauty Official Vlog. And this channel is for entertainment, cook, and for food, and of course, life learning. And don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Thank you, mga ka-beauty.
Mga senyales na ganap ka ng inggitera. Number 1, kapag may nag-glow up, sasabihin mo, filter lang yan. Number 2, kapag meron siyang bagong motor o kaya kotse, sasabihin mo sa sarili mo, hulugan naman yan eh. Ano ngayon, afford naman niyang hulugan. Number 3, kapag may jowa siya, tapos nag-engage na sila, sasabihin mo sa sarili mo, tingnan natin kung aabot sa kasalan yan. At marunong ka pa sa kanila. Number 4, at umabot na nga sa kasalan yung kinaiinggitan mo na nag-engagement party last time at sasabihin mo sa sarili mo, gastos-gastos ang garbo-garbo, Diyos ko po, maghihiwalay din naman yan. At ba marunong ka pang hayop ka? Ikaw ba bumili ng mga gamit? Ikaw ba nagbayad sa coordinator? Number 5, Diyos ko po, sa sobrang inggit mo, nauuna ka pang malaman kung magkano yung sinahod niya kaysa sa mga Meralco bill mo na wasa, wifi. Try mo kaya update mo yung sarili mong buhay. Number 6, kapag meron na silang mga magagandang achievement, bigla mo maalala yung mga pagkakamali nila way back 10 years ago. Ano yun? Operation Balik Tanaw? Number 7, at dahil nga mayaman na napangasawa ng kinaingitan mo, sasabihin mo, sugar daddy yan, mayaman yan, pinipiraan niya lang yan eh. O baka crush mo din yung lalaki, sige, sulutin mo. Number 8, syempre ang ikatutuwa mo, masaya ka lang kapag ikaw yung bida, gusto mo down sila. Number 9, kapag wala ka mahanap na mali, pinipilit mong gumawa. At number 10, kapag hindi mo kayang pantayan, sinisiraan mo na lang. O walang tatamaan na, pero kapag may tinamaan, coincidence lang.